Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 15, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. John chapter 3, verse 16 to 21. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng kaparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinahatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang magawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga ginagawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Mahal tayo ng Diyos. Alam niyo po, pagka kayo ay nagsisimba dito sa Baliwag, tapos laging si Monsignor Narsing ang maaabutan nyo na nagmimisa, ito lagi yung kanyang paalala. Mahal tayo ng Diyos. Sa kanyang homily, sa kanyang mga mensahe, mapapansin natin, walang komplikadong theological language and issues. Walang malalalim na terminology na kailangang himayin. Direkta, simple, pero mabigat. Mahal tayo ng Diyos. Kung tutuusin, ito rin yung buod ng gospel natin. Dahil siguro yung binasa natin ngayon, popular sa ating lahat. Yung John 3:16. Ito yung isa sa pinakakilala at pinakamadalas na gospel o na verses mula sa Bible, no? Na lagi natin ikino-quote. Kasi talaga namang napaka-reassuring ng salitang ito, lalong-lalo na kung ating naiintindihan. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi galit ang mukha ng Diyos, kundi pagmamahal. Hindi judgment o panghuhusga ang unang ginawa niya, kundi pag-ibig. At hindi ordinaryong pag-ibig. Ito'y pag-ibig na nagbibigay. Ibinigay niya yung pinakamahalaga sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kakambal ng pag-ibig na ito sa pagpapatuloy natin ng gospel, agad binanggit ni Jesus yung tungkol sa liwanag. Ang sabi niya, yung ilaw ay dumating sa sanlibutan. Napakaganda nito dahil ang pagmamahal ng Diyos ay laging may kasamang liwanag. At pagka ating pinag-isipan, pinagnilayan yung tungkol sa liwanag, technically, alam niyo po ba na yung light and darkness are not two equal opposing forces. Hindi sila magkalabangan. Dahil yung darkness, yung dilim, they are simply the absence of light. Kaya lamang nagkakaroon ng dilim kasi there is an absence of light. Walang liwanag. Kaya naranasan niyo na po ba yung nagkaroon ng brownout o kaya yung blackout na wala kang makita kahit konting ilaw? Ano nangyayari sa atin kapag kaganon? Hindi ba
Pagka nando tayo sa sitwasyon na iyon, hirap na hirap tayo. Ito yung tipo na kahit may mata ka, kahit bukas yung mata mo, wala ka pa ring makita. Naroon yung paligid mo pero hindi malinaw. Ito yung mga pagkakataon na pagka brown out, pagka black out, no? Nandoon sana yung nangangapa ka kung ano yung hahakbangan mo. At minsan ganito rin yung buhay natin kapag malayo tayo sa Diyos. Kapag tayo ay naka-brown out, pagka tayo ay naka-black out. May mata tayo pero hindi natin makita kung ano yung tama. May isip tayo pero litong-lito tayo kung anong gagawin. May puso tayo pero hindi natin alam kung saan lulugar. Pero pansinin po ninyo pagka brown out or black out, kahit isang maliit na kandila lang, isang sindi lang na maliit na kandila sa gitna ng dilim, sapat na to para matanglawan yung nasa surroundings mo. Sapat na yung maliit na kandila para tayo ay makagalaw. Kahit maliit na liwanag, no? Nakakalakad tayo. Kahit maliit na liwanag, may guide tayo. Dahil kahit maliit yung liwanag, nagbibigay ng direksyon. At ito rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung kapag tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin, kahit maliit na liwanag, napakalaking consolations para sa atin. Kahit maliit lang, basta alam natin nandun ang Diyos, solve na tayo. Let us pray. Lord, salamat sa iyong pagmamahal. Kung minsan lagi naming natataken for granted yung pagmamahal mo. Lagi namin natataken for granted yung liwanag mo. Thank you, Lord, sa gospel for today na ipinaalala mo sa amin, you did not come here to judge us para husgahan kami, kundi ang purpose mo kung bakit nandito ka, para mahalin kami. For God so loved the world, He gave us His only begotten Son. Amen. Friends, baka meron kang mga kakilala, kinu-question yung pagmamahal ng Diyos, o kaya ay nandoon sa kadiliman ng kanilang buhay, in their dark and low side of life. Share natin yung audio gospel na ito share natin to sa ating mga kaibigan, kakilala, kaibigan, kamag-anak. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.